Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa wild, araw-araw ay parang survival game para sa mga hayop. Hindi lang basta makahanap ng pagkain ang challenge, kundi kailangan din nilang iwasan ang mga gustong kumain sa kanila. Pero ang nakakabilib, ang daming hayop na may kakaibang paraan para protektahan ang sarili nila. Para silang may mga superpowers na hindi mo aakalain na posible. Halimbawa na lang, isipin mo na isa kang maliit na palaka sa gitna ng gubat. Halos lahat ng hayop sa paligid mo pwedeng kumain sa iyo. Pero may isang klase ng palaka na kung tawagin ay balloon frog na may astig na trick. Kapag nakakaramdam ng panganib, bigla niyang pinapalobo ang katawan na parang balloon. Oo, literal na lumalaki siya. Nagmumukha siyang malaki at nakakatakot sa mga predator kaya madalas tinatantanan siya. Simple pero effective. Tapos, meron ding armadillo girdled lizard, isang cute pero astig na butike na galing Africa. Pag feeling niya ay may umaambang panganib, kinukulot niya ang kanyang katawan at kinakagat ang buntot. Pero hindi lang basta gimmick yon dahil nagiging parang bola siya na puno ng matutulis na kaliskis. Imagine mo na lang kung gaano ka-turn off yon para sa predator. Sino bang gustong kumagat sa parang tinik? Meron namang mga gecko na sobrang talino. Kapag hinawakan o tinangka silang kagatin, parang mahiwagang escape act ng mga magician. Naiiwan yung balat sa bibig ng predator pero sila mismo takbo agad palayo. Nakatakas tuloy sila. Ang cool, di ba? Ibang level din ng mga fire ants. Kapag bumaha sa lungga nila, hindi sila nagpapanik. Alam mo kung anong ginagawa nila? Nagkakabit-kabit sila na parang bumubuo ng bangka gamit ang katawan nila. Yung mga baby ants nilalagay sa gitna para ligtas. Ganon sila ka-organize at may unity. Kaya din nila makasurvive ng ilang araw kahit magpalutang sila sa tubig. Ika nga teamwork makes the dream work. May iba naman na nananahimik lang. Ang halimbawa nito ay ang larva ng ant lion. Kapag may predator, hindi siya gumagalaw na parang naka-freeze mode. Alam mo ba na maraming ibon ang umaasa lang sa paggalaw ng kanilang biktima para makakita? Kaya kung hindi ka gagalaw, parang wala ka lang sa eksena. Ang tawag rito, defense by invisibility. Ang astig, di ba? Meron ding mga hayop na parang nagwo-workout para lang ipakita sa predator na huwag mo akong galawin. Katulad ng mga lalaking Jamaican lizards na nagpo-push up sa harap ng mga predator. Parang sinasabi nila na malakas ako, mabilis ako, kaya wag mo kong habulin. Ganon din ang mga gazelle sa Africa. Kumikilos sila na ang tawag ay strutting o yung tumatalon sila ng mataas na parang nagpapakitang gilas. Yan ay upang ipakita sa mga predator na mahirap silang habulin. Alam mo na, ayaw ng predator na mapagod. May ibang hayop na ginagamit ang itsura nila para manlinlang. Ang halimbawa nito ay ang mga uod na may disenyo sa katawan na parang mata ng ahas. Kapag mayroong kalaban na lumapit, itinataas nila ang kanilang katawan at nagmumukha silang maliit na ahas. Ayun, takbo agad ang ibon. Minsan, hindi mo kailangan ng depensa kung kaya mong magpanggap na mas delikado na hayop. Meron ding mga insekto tulad ng hoverfly na ginagaya ang kulay at pattern ng bubuyog. Pero walang sting ang mga hoverfly. Niloloko lang nila ang predator para isipin na pwede silang manusok. Sa totoo lang, successful ang ganitong strategy dahil madalas hindi sila ginagalaw. Siyempre, hindi mawawala sa listahan ang skunk. Sino ba naman ang gustong atakihin ang hayop na kaya kang tapunan ng sobrang bahong likido? Kapag naamoy mo ang skunk, hindi mo na sila lalapitan ulit. Ganun kalakas ang kanilang depensa. Sobrang epektibo kahit hindi sila mabilis tumakbo. Ngayon, andyan din ang mga poison dart frog. Ang mga palaka na to ay may matitingkad na kulay gaya ng blue, yellow at green.
Pero hindi lang sila pa-cute ha. Ang kanilang kulay ay babala na meron silang lason. Alam mo ba na kahit hawakan mo ito, pwede ka na agad malason? Ang tindi no? Sila na siguro ang literal na beauty is deadly. Isa pa sa pinakaastig ay ang pangolin. May matitigas itong kaliskis na gawa sa keratin, gaya ng ating kuko na gawa rin sa keratin. Kapag nasa panganib, gumugulong ito at parang nagiging bola na puro armor. Kahit anong kagat ng leon o hyena, good luck na lang sa kanila. Sa ilalim naman ng dagat, ibang klase rin ang mga estratehiya. Katulad na lang ng octopus na binansagang Master of Disguise. Kaya niya magpalit ng kulay at texture para umangkop sa paligid. Kung meron mang aatake, maglalabas siya ng tinta para lituhin ang kalaban tapos saka na siya tatakas. Hindi lang siya matalino, para din siyang ninja. May mga hayop din na gumagamit ng props bilang panangga. Ang halimbawa nito ay ang decorator crab. Kinukuha niya yung mga bagay sa paligid gaya ng damo, shell, coral at idinidikit sa katawan niya para hindi siya mapansin. Ang galing, di ba? Gumagamit ng DIY camouflage para lang mabuhay. Pero alam mo bang hindi lang ito tungkol sa physical abilities? Kahit ang ugali at instinct ng hayop, parte ng survival strategy nila. Itinutulak ng predator ang mga prey para maging mas matalino at mabilis. At ang prey naman ay nagtuturo sa predator kung paano maging mas tuso. Parte ito sa patuloy na evolution ng hayop, kaya lahat ng pagbabago ay may dahilan. O diba, nakakatuwa, lalo na kung iisipin mo na kahit gaano kaliit ang hayop, may paraan siyang lumaban. Parang sinasabi ng kalikasan na walang mahina kung may tamang diskarte. Ang bawat hayop ay may sariling bersyon ng tapang at sariling paraan kung paano iligtas ang sarili. Sa totoo lang, ang dami nating natutunan sa kanila. Matyaga, malikhain, pagtutulungan at lakas ng instinct, lahat ng ito ay naipapakita ng mga hayop araw-araw. Tayong mga tao, merong cellphone, internet at kape, pero sila, meron silang kuko, matulis na sungay, matigas na kaliskis at tamang diskarte. Karamihan kasi sa kanila nabubuhay sa isang mundo kung saan pwede silang kainin ng kalaban anumang oras. Kaya sa susunod na makakita ka ng palaka, insekto o kahit butike, isipin mo baka may sikretong armas yan. Hindi lang sila basta cute o kakaiba, sila ay mga survivors. Lahat ng kilos nila may dahilan at lahat ng armas nila ay bunga ng libu-libong taon ng evolusyon. Sa huli, ang kalikasan ay parang isang malaking digmaan, pero sa gitna ng gulo, merong kaayusan. Bawat hayop may papel, bawat predator may kapartner na prey, at ang bawat nilalang may boses, may lakas at may dahilan para ipaglaban ang sarili. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat yung pindutin ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Caleb Steven Perez. Hello rin kay Prince Jericho Banyas. Shoutout kay Zyric Gray Jimenez, Lola Imelda, Amara Joy, Asher, Luna at si Ace, Kian Raiko at Nikki Andrea, Marcus Aleus Bernardo, at happy 11th birthday kay ML Tan. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!